Sa iba pang balita, nanindigan ng mga otoridad na hindi nito palalayain ang mag-asawang Tiamzon sa kabila ng pag-iit ng NDF, CPP, NPA na kabilang ang mag-asawa sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees o JASIG. Para sa detalye, balitaan mo kami Julius Di Samburo. Matapos ang pagkakaaresto sa mag-asawang leader ng Communist Party of the Philippines New People's Army o CPP-NPA na sina Benito at Wilma Tiamzon, muling nanindigan ng pamahalaan na legal ang pagdakip sa mga ito at hindi sila pakakawalan. Ayon kay Government Peace Panel Chairman Attorney Alex Padilla, kapwa hindi sila sakop ng Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees o JASIG. Taliwas ito sa mga naunang pahayag ng kampo ng mag-asawang Tiamzon na tila iligal ang ginagawang pag-aresto sa kanila at 5 pang iba pa kung saan sinasabi nilang pasok sila sa JASIG. Hindi ho kasama ng JASIG dahil unang-una ho ang JASIG, ang ibig sabihin ho niyan ay Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantee. Ngayon, nagbibigay ka lang ho ng Safety and Immunity Guarantee sa mga taong nakikipag-usap o nakikipag-negotiate sa iyo ng kapayapaan. Paloob sa ilalim ng JASIG na pinirmahan noong 1995 na protektado nito mga tumutulong sa peace negotiations sa pagitan ng pamahalaan at CPP, NPA, NDF. Dito ay hindi sila maaaring arestuhin at ikulong. Nagkasundo magkabilang panig na beripikahin muna ang pagkakakilanlan ng mga NDF consultant, partikular yaong mayroong mga alias. Pero bigo ang National Democratic Front dito na kilalanin ng mga tunay na pagkakakilanlan ng consultants nito sa nasabing usaping pangkapayapaan. Kaya't iginiit ni Chairman Padilla na hindi kasama sina Tiamzon sa peace process. At kung hindi ka nakikipag-usap ng kapayapaan, walang dahilan na magkaroon ng JASIG protection. Ngayon, maliban doon, nagkaroon rin ho tayo ng tinatawag na failure of verification noong July 2011 na hindi nila mabuksan yung sarili nilang listahan na nagko-contain ng mga pangalan na may alias. At dahil ho doon, hindi rin ho protektado yung mga gumagamit ng alias. Dagdag pa ng opisyal na hindi maaaring i-claim ng NDF na exempted sa pag-aresto ang dalawang rebelde dahil lamang sa pagsasabing tagapagsalita ang mga ito ng komunistang grupo. Hiling ni Atty. Padilla sa CPP, NPA, NDF na ilatag ang mga dokumento upang magawa nito ng kaukulang aksyon. Gayunpaman, maaari pa ding mapalaya ang mga Tiamzon kung mapapatunayang wala kasalanan sa mga kasong kinahaharap nila tulad ng frustrated at multiple murder. Sa kabila ng nasabing insidente, positibong tinitignan pa din ng Government Peace Panel na magpapatuloy ang negosasyon ito sa mga rebelde. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Di Samburo.